So, mga sangkay, alam ko marami sa atin ay nag-aabang kung sino po ang magiging manok ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually, kahit po yung mga DDS, mga sangkay, abangers din po sila. Kasi minamaliit po nila si PBBM, mga sangkay. So, gusto nila malaman kung sinong manok ng ating presidente sa 2028. At ngayon nga, mga sangkay, may balita po tayo dyan. Kasi may nagsalita na po mula po sa Malacanang. Okay guys, magandang oras po sa inyong lahat. This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. At syempre, yung mga nanonood po sa Facebook, shoutout po sa inyong lahat. At ito pag-usapan po natin mga sangkay ang matinding balita ngayon. Kasi ang administrasyon, syempre, ang inaabangan po talaga dito sino magiging manok nila. Panlaban po kay VP Sara na mas magiging malakas. Kumbaga, o kahit hindi maging sobrang lakas, at least dumikit ng bahagya. Mga ganun, mga sangkay. O kayang tumalo kay VP Sara. No, inaabangan po natin yan. Ngayon, meron po tayong impormasyon tungkol dyan. Pag-uusapan po natin ngayon. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, guys, isubscribe nyo na po para lagi po kayong updated sa bawat vlog po natin. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so guys, ito kasi yung balita. Kinukonsidera na daw po ni PBBM si Robredo na kaalyado. So, anong ibig sabihin nito? Ito na ba yung kakapitan ni PBBM na magiging manok niya sa darating na 2028? Medyo mga sangkay, medyo ewan ko kung yung mga pro-BBM loyalist papanig kay Robredo. Sabi ko nga sa kaibigan kong vlogger, well, tingnan natin kasi as we all know naman, ang mga loyalista na nasa side po ni PBBM, nag-iingat din po yan sa mga dilaw. 'Di ba? Nakaraan nga po, kino-call out po nila yung mga dilawan eh. So, bakang isipin nila na traidorin din po si PBBM. Halimbawa, manalo si Leni Robredo, traidorin po si PBBM, 'di ba? Well, eto, tingnan natin ang balita. Malacanang says President Bongbong Marcos considers Naga City Mayor Leni Robredo an ally of his administration. Ayun na, ally. Kaalyado ng administrasyon. So, anong ibig sabihin nito? Isa na ba yung manok ni PBBM? Robredo's name came up as Malacanang discussed plans to increase the local government support fund. For more, we're joined live by mobile journalist Julie Baiza. Julie, ano mismo yung sinabi ng palasyo patungkol dito kay Mayor Robredo? Ito na. Denise, for context, tama ka, pinag-uusapan nga yung pagdadagdag ng pondo sa Local Government Support Fund or yung LGSF. Ang sabi ni Yusek Claire, nakikinig daw kasi ang Pangulo sa hinaing, sa suhestyon at opinyon ng mga local leaders. Nabanggit nga niya si former Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na isa daw sa mga pumuri. At nagsabing maganda nga yung LGSF kasi nakakita daw kung saan napupunta yung pondo at merong transparency. At dahil dyan, naitanong sa palasyo kasi hindi naman, ito yung unang beses na nabanggit si Mayor Leni Robredo sa mga press briefing. Kaya naitanong siya, maituturing na bang kaalyado si Robredo? Ang sagot naman ng palasyo, Ito na. Maituturing na bang kaalyado? Okay, ito yung sagot. sa paningin daw ng Pangulo, kaalyado ang lahat ng tao, lahat ng bayan at lahat ng leader, itinuturing nga nilang kakampi. Ano man daw yung kulay, hindi raw sila ituturing ni Pangulong Marcos na kalaban. Pero ibang usapan doon sa mga sinasabing obstructionist, nagbabago daw ng ibang pananalita dyan kasi bagamat lahat or kahit sino naman daw ay may kalayaan at tumulig sa administrasyon, lalo na kung makatutulong daw at makapagsasabi ng mga mas maganda pa daw na proyekto para nga sa pamahalaan, meron daw iba talaga na wala daw kasing nakikita at walang ibang ginagawa kundi ang manira ng manira. Yan yung mga tinatawag nga ni Yusek Claire na obstructionist. Denise.
Okay, pero ako kung ikukumpara ko si Mayor Leni Robredo or former Vice President Leni Robredo kay, naalala niyo yung presidente, si Corazon Aquino, na isa lamang pong housewife, malayo po. No, kung titingnan po natin yung kapasidad, iba po si Vice President Leni Robredo. Mas may utak yun kaysa kay Corazon Aquino. No, si Corazon Aquino ginawa lang naman puppet yun eh. Pero itong si Mayor Leni Robredo, may nagagawa po kasi talaga sa Naga. No? At ilang beses na rin po ito nahalal, no? Sa local government. At ngayon, mga sangkay, isa na naman po, no? Na bagong tatahakin, kung tatakbo siya sa pagkapangulo. Ayun nga, mga sangkay, sabi ko nga, malayo po ang kaibahan ni Leni at saka ni Corazon Aquino. Kasi maybe some people kinukumpara po nila si Leni Robredo na gaya ni Corazon Aquino. Guys, malayo pong agwat. Si Corazon Aquino ay isa lamang pong housewife na wala pong alam, na nilagay lamang po doon ng mga oligarko. While itong si Leni Robredo, bagamat may mga nagsasabi na pwedeng gawing puppet si Leni Robredo, pero not that too much, mga sangkay, than Corazon Aquino. Si Leni, may kaalaman kung paano magpatakbo eh. Si Corazon Aquino, wala talagang alam yun. Kwento pa nga ni Enrile, mga sangkay, kung paano po nagkaroon po ng unang beses na meeting po ng gabinete. Naknanto ko si Corazon Aquino, wala daw po talagang alam. Kaya ang nangyari, sila na lang daw pong gumawa ng hakbang paano po uumpisahan yung meeting, mga sangkay, ganun. So, wala po talagang alam si Corazon Aquino. Itong si Leni Mayron, syempre, naging mambabatas na rin po ito sa Kongreso, di ba? Tapos, naging Vice President. Tapos ngayon, mga sangkay, naging Mayor. At maganda naman po ang pagpapatakbo niya sa Naga. Kung nadaan kayo sa Naga, maganda po doon, mga sangkay, no? At, mas okay to kaysa kay Corazon Aquino. Okay, Julie, puntahan na lang muna natin yung sinabi din ni Interior Secretary Remulla about him wanting itong illegal possession of firearms to be non-bail. Okay, so, ayan. What do you think? Si Leni Robredo na nga ba ang magiging manok ni PBBM? And just in case, guys, just in case, na si Leni Robredo ang magiging manok ni PBBM, kaya na ba talaga dalhin ni Leni Robredo yung sambayan ng Pilipino na pag-isahin? I mean, kaya po niyang hatakin yung mga Pilipino kasi malakas po si Sara eh. Hindi po natin itatanggi yun kahit, alam nyo, kahit balik ta rin po natin yung kwentuhan dito, malakas talaga si Sara. Diba? Pero si Leni Robredo, humahabol. Humahabol si Madam Leni. So, ako nga, wala akong nakita dito na ibang kayang tumapat kay Sara, kundi si Leni lamang po, mga sangkay. No, si Leni lamang po talaga, wala pong iba. Kahit po yung mga DDS influencers, sinasabi po talaga, kung mayroon pong kahit papaano didikit, si Leni Robredo yun. Hindi po si Erwin Tulfo, hindi po si Raffy Tulfo, hindi po si Remulla. Malabo pa yung mga yan, kahit lalo-lalo na po si Romualdez. Pero anong tingin nyo kay Leni Robredo at PBBM? Siya na kaya ang manok ng Pangulo? Comment down below. Mayroon tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.